Ang chapter 1 ay magsisimula dito sa Seoul, South Korea. Si Sung Jinwoo ay isang rank hunter. Maliban sa pagkakaroon ng kaunting mas magandang katawan kaysa sa karaniwang tao at medyo mabilis na pag-recover rate. Ito ay nakakahiyaing itawag sa kanya na isang hunter. Kaya't hindi kakaiba sa kanya ang palaging masugatan at parang hindi pa sapat yon, marami rin siyang mga pagkakataong halos mamatay. Kailangan niyang isugal ang kanyang buhay bilang isang hunter. Peligroso ang trabahong ito at hindi niya ito ginagawa dahil gusto niya. Sa construction site sa Seoul ay may gate. Halos hindi niya maabot ang pagbayad sa mga ospital na gastos ng kanyang may sakit na inagamit ang pinansyal na tulong na ibinibigay ng asosasyon ng mga hunter. Nagtapos lamang siya ng high school at wala siyang partikular na galing kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtrabaho bilang isang hunter. Nagsabi ng good luck ang barista kay Mr. Kim. At nagpasalamat naman ito sa barista. May tumawag kay Mr. Kim. At sinabing matagal na daw silang hindi nagkikita. Tugon naman ni Mr. Kim ay anong ginagawa niya dito. Napatanong si Mr. Kim na akala ko ba ay titigil ka na dito. At tugon naman ni Mr. Park ay buntis sa pangalawang anak ang kanyang asawa habang masaya silang nag-uusap. Ika ni Mr. Kim na wala namang katulad na magandang paraan para kumita. Nangangambang tugon ni Mr. Park na nag-aalala siya dahil matagal na yung huli nitong raid at kung magiging ayos lang ba siya. At sinabing hindi naman daw magaling ang skills nito at sa pagtigil nito dati ay mas lumala pa. Biglang binati ni Mr. Kim si Jinwoo at sinabing natutuwa itong makita siya. Habang naglalakad si Jinwoo ay binati siya ng kasamahan at tugon ni Jinwoo na inaasahan nitong makakatrabaho siya. Kinumusta ni Mr. Kim si Jinwoo at tinanong ni kung kumain na ba ito. Sinagot naman ito na tapos na at salamat sa pagtatanong. Napatanong si Mr. Kim kung malakas ba tong si Jinwoo. Sapagkat masaya ang lahat na makita siya. Sinabi ni Mr. Kim na sa tingin ko ay hindi mo alam dahil sumali ito nung tumigil ito at sinabing ang kanyang palayaw ay ang pinakamahinang hunter sa sangkatauhan. Napatanong si Mr. Park ng pinakamahina. Hindi pinakamalakas. Tugon ni Mr. Kim na tingnan mo si Choi Jong-in na rank hunter. Si Sung ang pinakamahinang hunter. Lagi itong nasusugatan kahit sa mga rank gates. Malamang siya na pinakamahina sa atin. Tugon naman ni Mr. Park na ganun ba talaga siya kahina. Sabi ni MR Kim na dahil nandito siya, ay patunay na magiging madali lang ang dungeon na ito. Tayo nang umalis at baka marinig niya tayo. Sa isip-isip ni Jinwoo ay narinig niya na lahat ng napag-usapan ng dalawang matanda tungkol sa kanya. Bibili sana si Jinwoo ng kape. Ngunit sabi ng barista ay naubos na ang kanyang paninda. Sa isip-isip niya ay kahit isang tasa ng kape ay di niya kayang mabili at nakakahiya ito. Humingi ng tawad ang barista at tugon naman ni Jinwoo na wag itong mag-alala. Biglang may sumigaw na nag-aalala na agi, Jinwoo, nasaktan ka na naman. Sambit naman ni Jinwoo na hello, kasama ka rin pala sa raid na ito, Juhi. Sambit naman ni Juhi na syempre. Pero hindi ito ang issue dito. Anong nangyari sa mukha mo na naman? Sagot ni Jinwoo na nauwi sa ganito habang tumawa. Nag-aalalang nagtanong si Juhi kung ano ang nangyari sa kanya. Na ospital ka? Sagot ni Jinwoo na o. Sabi ni Jinwoo na i-rank Dongyeon lang daw yon at siya lang ang nasaktan. Nagulat si Juhi at napatanong na posible ba daw yun mangyari. Sagot ni Jinwoo na matataas ang rank nila kaya hindi sila nagdala ng healer. Sabi ni Juhi na, gayunpaman, kahit na may tiwala ang mga kasama na hindi masasaktan ay dapat nagdala pa rin sila ng healer. Sinabi ni Jinwoo na okay lang dahil kasalanan niya na mahina siya. Kaya sanay na siya dito. Naaawa na lang na nakatingin si Juhi sa kanya. Mukhang oras na para pumunta tayo sa gate, wika ni Jinwoo. May sumigaw na makinig ang lahat. Sinasabi nito na sana ay makuha nila ang jackpot. At nagmumungkahi ito na maging tagapamahala at maging leader ng raid nila. Sagot ni Mr. Kim na dahil si Mr. Song ang pinakamataas ang rank sa kanilang lahat ay sang-ayon siya dito. At sumang-ayon din naman dito si Mr. Park. At sumang-ayon din ang lahat. Sabi rin ni Jinwoo na umaasa kami sa iyo, Mr. Song Cheol. At naghanda na silang pumasok sa Dongyeon. Sabi ni Mr. Kim na sumunod lang sa kanila at umiwas itong masaktan. Pumasok na sila sa Dongyeon. Pinangako ni Jinwoo na gagawin niya ang kanyang buong lakas. Dito nagtatapos ang kwento ng chapter 1 ng Solo Leveling. Maraming salamat sa panunood.